Kung sakaling tumakbo ulit si Leni Robredo sa 2028, mananalo ba siya? Gaano nga ba kalaki ang tsansa niyang manalo? Tara, tignan natin base sa mga survey, current political climate, at sa kanyang real-world performance ngayon. Unahin natin sa survey. San ba nakapwesto si Attorney Leni sa mga survey ngayon? Ayon sa latest WR numero survey na ginanap noong July at August 2025 na mayroong 1,418 respondents, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte na may 31.4%. Ang taas. Pero kung titignan mo, bumaba siya ng 7 points. Kasi noong April, 38% siya. Pero ang nakakagulat, tumaas si dating Vice President Leni Robredo sa 13.3%, second place nationwide. Sumunod naman si Raffy Tulfo, Bongo at Amy Marcos. Kapansin-pansin din na marami ring hindi pa sigurado sa kanilang preference sa 2028, 18%. Ibig sabihin, ang block na yan ang pwedeng magpabago ng laban kung mag-o-organize si Attorney Leni. Kaya kung numero ang basihan, hindi pa siya frontrunner. Pero ang kanyang trend, pataas. From 9% early 2024 to 13.3% ngayong 2025. That's momentum. Ngayon, bakit nga ba lumalakas ulit ang pangalan ni Leni? Simple lang, kasi hindi lang siya politician. May pinapatunayan talaga siya sa ground level. Ang best example ay ang Angat Buhay Foundation na itinuturing na most trusted foundation sa bansa ngayon. Yung mga malalaking kumpanya at mga celebrities dito lagi nagdo-donate. Sa Angat Buhay Foundation nila ipinagkakatiwala ang kanilang mga pera at donasyon. Example, nag-viral lately ang concert ni KZ Tandingan sa New Zealand. Dito alam kong may Gcash dito. At tumatanggap kami ng cash. Ibibigay namin sa Angat Buhay sa Pilipinas. At sa loob lamang ng ilang minuto, nakakalap agad ng 100,000 pesos plus si KZ mula sa mga audience niya sa concert para ipangtulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu, Davao at iba pang bahagi ng Pilipinas. Through Angat Buhay Foundation na alam naman nating initiative at sinimulan ni Leni Robredo nung natalo siyang pagka-presidente noong 2022. Ang isa pang dahilan kung bakit lumalakas si Leni ay ang kanyang impressive performance bilang mayor sa Naga ngayon. For sure narinig mo na to na sa Naga City may sarili silang app na ang tawag ay My Naga App. Kung may problema ka sa kalye, kanal, poste, picturean mo lang, upload mo sa kanilang app and in real time may responde na agad mula sa LGU. Parang Grab pero para sa public service. Gaya ng ginawa ng isang netizen noong August 18. Nireport niya ang sitwasyon sa may exit point ng Our Lady of Lourdes Infirmary. Ang lugar ay madilim at kulang sa streetlights. Sa loob lamang ng 36 hours, agad itong na-resolve through the app called My Naga App. Ang nakaka-impress pa, makikita mo sa loob ng